Magandang umaga sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating butihing guro na si Dr. Ferdinand Puntimayor. Magandang umaga man. Magandang umaga rin sa aking mga kaklase na nagmula pa sa Best Ed Filipino 3. Ngayon, kasama ng aking mga kasama na si Miss Lormi Rialda at si Ginoong Jetley Kane Caparida, ay magkakaroon kami ng 10 tanong na kung saan aming sasagutan at ang tanong na ito ay hinggil sa madalas itanong hinggil sa wikang pambansa ng Pilipinas. Para sa unang katanungan, bakit may tinatawag na mga pangunahing wika ng Pilipinas? So, bakit may mga tinatawag na pangunahing wika ng Pilipinas? So, traditional na tinatawag ang 8 pangunahing wika ng bansa ang Bicol, Ecolano, Higaonon, Pampango, Pangasinan, Cebuano, Tagalog, at Waray. So, kadalasan ring sinasali rin ang Maguindanao, Tausog, at saka Maranao. So, bakit sila tinatawag na pangunahing wika ng Pilipinas? Sapagkat may malaking bilang sila ng mga nagsasalita. So, alam naman natin, tulad ng Cebuano, kadalasan dito sa Mindanao ay maraming nagsasalitang Cebuano. Sa Maynila naman ay mga Tagalog, at sa ibang parte naman sa Visayas ay Waray at ano pang iba. So, sila yung may malaking bilang ng mga taong nagsasalita. At ang ikalawang rason naman dyan ay may malaking tungkulin sila sa pagtuturo. So, sila yung may malaking tungkulin sa ating bansa patungkol na sa lalong-lalo na sa pagtuturo. Sa sunod na katanungan, so ano ang tinatawag ng mga wika sa Pilipinas? So ang tinatawag na mga wika sa Pilipinas ay ang iba't ibang katutubong sinasalita sa buong kapuluan. So ngunit may mga nagsasabi na ang wika sa Pilipinas ay 86 at may nagsasabi din naman na 170. So ang ating wika sa Pilipinas ay mayroong sanga na siyang ating tinatawag na mga dialekto. Bakit hindi Ingles ang wikang pangbansa natin? So bakit nga ba hindi Ingles ang wikang pangbansa natin? Dahil hindi ito isinulong ng mga eksperto at mga pinuno ng Amerikano. Maaring ang Ingles ay binraso lamang ng mga Amerikano. At sumalungat rin rito ang kilalang eksperto na si Majib Mitre sa pamamagitan ng kanyang sikat na aklat na The Language of Education of the Philippines Island noong 1924. At para naman sa susunod na katanungan, so naiibaba ang Pilipino sa Tagalog? So, lagi nating tatandaan na ang Tagalog ay ang wikang katutubo ng mga Tagalog. At hinirang noong 1939 na maging batayan ng wikang pangbansa alinsunod sa atas ng 1935 Konstitusyon. Samantalang ang Pilipino naman ay pangalan na tinatawag sa nabuong wikang pangbansa sa bisa ng Antas at nadeklaraan noong 1959 Agosto 13. Ano ang tinatawag ng wikang panturo? Ang wikang panturo ang opisyal na ginagamit sa formal na edukasyon. Ang wikang ito ay ginagamit sa pagtuturo at pag-aaral sa eskwelahan at wika sa pagsulat ng aklat at kagamitan sa pagtuturo sa loob ng silid-aralan. Anong tinatawag ng wikang pantulong? Ang wikang pantulong ang wikang ginagamit para sa higit na pagkakaintindihan ng dalawa o higit pang nag-uusap. Sa edukasyon, ito higit na mas naintindihan ng mga estudyante at ito ay maaring gamitin ng guro para maintindihan siya ng kanyang mga tinuturuan kaysa paggamit ng opisyal ng wika sa pagtuturo. Bakit may wikang pambansa? May wikang pambansa na sa gayon ay nagmimithing mabilis magkaunawaan at sibulan ng damdamin ang mga mamamayan na may mga iba't ibang wikang katutubo. Katulong ito sa pambansang awit, pambansang watawat at iba pang pambansang sagisag sa pagtatag ng pambansang pamahalaan. Para sa susunod na katanungan, bakit tinawag na wikang Filipino ang wikang Pilipino? So dahil rin sa ang Pilipino ay nakabatay sa naging bikas at baybay sa Pilipinas.
So alinsunod sa bakadang na kung saan alinsunod sa bakadang Tagalog na mayroong 20 titik. Walang F na abakada dahil wala namang tunog na F sa Tagalog. So ang pagtawag ng Filipino sa wikang pangbansa ng Konstitusyon 1987 o 1987 Constitution ay may naghihiwatigang mithiin. So una, nais nitong ihiwalay ang wikang pangbansa batik na Tagalog ng Pilipino. So yun yung dahilan kung bakit tinawag na wikang Filipino ang wikang Pilipino. Para sa susunod na katanungan, higit ba ang itinataguyod ng Konstitusyon 1987 o 1987 Constitution ang wikang Filipino? So, ang sagot ay oo, kumpara sa 1973 Constitution. Hindi lamang itinaguyod, malinaw pa nga ang mga gawain upang totoong maitaguyod ang wikang Filipino. So alam naman natin na mayroong 4 na seksyon ang Article 14 hinggil sa wikang pambansa. So at nabanggit dito sa Section 6 na the national language of the Philippines is Filipino. So higit na itinaguyod ng Constitution 1987 ang wikang Filipino kumpara sa Constitution 1973. Para naman sa huling katanungan, bakit may patuloy na tumututol sa paglaganap ng patakarang makawikang Filipino? So dahil hindi nawawala ang umasa na ibalik ang Ingles sa wika ng edukasyon. So isang palatandaan nito na hindi paganap na nagkakaisang mithiin para sa bansa. So kakampi ng talamak na Inglesero ang regionalistic na ginaganap ng isa gaya ng Imperial Manila na kung saan kunwari ipagtanggol ang nanganganib na pagkamatay ng wikang katutubo sa bansa dahil sa paglaganap ng wikang Filipino.